tayo'y magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tuhunay ng mga anghel sa kalangitan, sa pagpuri sa may kapal. Halina at inyong kamtan, kahariang inilaan ng Amang may kapal, bago umiral ang tanan. Halina, tayo'y magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tuhunay ng mga anghel sa kalangitan, sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila'y ginugunita natin bilang ating mga tagapamagitan sa langit. Ang kanilang mga dakilang salita at gawa upang maipahayag ang mabuting balita ay marapat lamang na tularan. Sa misang ito'y dalangin natin sa lahat ng mga banal sa kalangitan ang grasya ng ating paghilom sa ating mga kinakaharap upang magkamit ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ngayon po ay bukas ang langit, piyesta po ng mga santo. Sila po ay naririto lahat ngayon. Sa kada misa na sinasagawa po, sila po ay nakikibahagi. Hindi natin nakikita, pero naririto po sila. At meron pong mga kasabihan na tuwing November 1, ang pintuan ng langit ay bukas lahat, kaya't sila'y namamayagpag ngayon sa buong mundo sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Umawit po tayong lahat. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos.
Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Inilulug namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Umiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono.
Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga naahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Alam po ba ninyo, siguro hindi pa o hindi naaalala kasi wala pa tayong malay nang tayo'y binyagan. Nang panahon na tayo'y binyagan, nang tatakan tayo ng krus, una sa lahat ng pari na nagbinyag sa atin, siyang unang nagtatak ng krus sa ating noo, tapos sinundan ng tatay, pangalawa ang nanay, at ang mga ninong, kung ilan yan, ay maglalagay din ng tanda ng krus sa kanilang inaanak, babae o lalaki. At ang mga ninang din ay magtatatak ng krus. Tayong mga natatakan ng krus sa sakramento ng binyag, mga kapatid, ay tinatawag sa kabanalan na maging banal, maging kaagapay ng Diyos sa larangan ng buhay
na ninanais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kabanalan, paano po nga ba ito? Ang ating pong mga nadinig na beatitudes o mapapalad, halos lahat sa atin. At ang isa sa pinaka mahalaga na uri ng isang pagkauhaw, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Ipagkakasundo. Naroon ang isang pagmamalay ng kapayapaan, isang pagkauhaw bilang tagapaggawa ng kapayapaan, ng may kapakumbabaan. Ito'y mga pamilyar na panawagan po sa ating lahat. At kinakailangan po natin na kung saan ang pagdiriwang po natin ng mga santo at santa ngayong araw na ito ay may hanay ng lahat ng katuparan ng mga mapapalad na binanggit po sa atin ngayon ng mahal na poong Jesus Nazareno. May pagkagutom at may pagkauhaw. May pagkagutom para sa kaayusan at kalinisan. Mga tamang pamamaraan na kung saan ay ginagawa ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Righteousness, lagi nang matuwid. Lagi nang matuwid ang pagnanais na gawain mula sa kaisipan, matuwid at tama at wasto na nagugat po sa kalooban ng Diyos. Ito po ang tawag sa ating lahat, na kung saan ay ipinagsisikapan itong gawin sa araw-araw. Ano ang mabuting gagawin ko ngayon? Ano ang mabuting iisipin ko ngayon? Ano ang mabuting bibigkasin ng aking mga labi? Ano ang mabuting gagawin ng aking sarili? Sorry. Bawat isa po sa atin ay panawagan upang maging mapalad at higit sa lahat ang kabanalang dulot na mga matuwid, mabuti at tama na mga desisyon na gagawin natin na magdadala po sa atin sa kabanalan. Araw-araw po itong panawagan sa atin. Anong pagkauhaw meron tayo sa paggawa ng matuwid? Ano po yung pagkauhaw? Sa larangan po ng pagdiriwang po natin ng mga santo at santa, tingnan natin kung ang pagnanais natin na maging matuwid ang ating pamumuhay, na ang kahulugan ng pagiging matuwid, tama, mabuti, ay magdadala po sa atin sa kabanalan. Pagka-uhaw sa kabanalan. Ito ba'y kasama sa ating bokabularyo? Tayo pong mga nabinyagan, tayo pong nananalig sa ating pong Jesus Nazareno, tayo pong naninindigan ng ating pananalig sa Kanya. Anong pagkauhaw meron po tayo ngayon? Anong pagkagutom? Kung tayo po ay nalilinlang ng mundo, sa dami ng mga ina-advertise ngayon, maiibsan ang iyong pagkauhaw kapag ikay uminom nito. Siglap, pag inom mo niyan, hahay, presko na ang iyong buhay, presko na ang iyong pakiramdam. Kapag kumain ka ng ganitong mga nasa advertisement ngayon, para kang nasa langit. Ito po'y panlilinlang. Hindi po ito totoo. Ito'y mundo ng konsumerismo
at mundo ng materialismo na tayo ay hinahatak sa mga material na bagay. Pero kapag sinasabi natin sa ating panalangin, Panginoon, gawin mo po akong matuwid na tao. Bigyan mo po ako ng biyaya na sa araw-araw po sa aking pagkauhaw na ako'y maging mas malapit sa iyo kesa sa kamunduang ito, sa mga material na bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya't mahalaga po mga kapatid, araw-araw, isang pagkauhaw para sa kabanalan, pagkauhaw sa paggawa ng mabuti, pagkauhaw sa pagiging mabuting Kristiyano, pagkauhaw na ikaw ay isang taong lagi nang nakadikit sa Diyos. Pagkagutom sa kabanalan, isang uri ng pagnanais na makain mo ang biyayang ito at makamit mo sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay. Pagkagutom sa salita ng Diyos, pagkagutom sa tuwin ng araw-araw na ginagawa ng Diyos, na makita ko ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob niya, sa mga taong aking nakakatagpo, sa mga taong humihingi ng tulong sa akin, sa mga taong may mga karamdaman na dinudulutan natin ng kaginhawahan, tayo ba'y may pagkagutom na makagawa at makapagtawid ng buhay ng ating kapwa? Isang pagkagutom na ninanais ng Diyos na maging dala ng ating mga puso at kaluluwa. Kaya't sinasabi po, iniibig ko ang Diyos ng buong puso, buong salita, buong kaluluwa, buong lakas. Ito po ang taglay po natin ng isang buong katauhan natin na magpapahayag ng pagkauhaw sa paggawa ng mabuti, pagkagutom sa mga konkretong ninanais ng Diyos na maging daan at araw-araw na buong pagkilos ng ating pagkatao. Palagian ng tuwiran, ano ang mabuting gagawin ko sa aking kapwa? Ano ang mga tamang desisyon ko na magdadala sa akin sa langit? Mga pagkauhaw na ako'y gagawa ng kabutihan upang makamit ko ang kalangitan. Ito po'y kabanalan. Araw-araw. Kung akala natin ang mga santo at santa ay may mga kapangyarihan, taglay, hindi po. Pinagsisikapan po ito. Ang lahat po ng kasaysayan po ng mga santo at santa ay dumaan sa mga pagsubok, sa pananatili, sa kabila ng anumang mga pagsubok, sa pagpapasa ng krus, ay nanatiling naroroon, taglay, ang pagkauhaw, patuloy na paggawa. Kaya wag nating isipin ang mga santo ay right away na ipinanganak ng santo at santa. At sinasabi po ng isang manunulat na Katoliko, si J. K. Chesterton, sabi niya, one said that the only difference between a sinner and a saint was that the saint knew he was a sinner. Alam po ng isang santo at santa na siya'y makasalanan. Isang pag-ako ng pagpapakumbaba, isang pag-ako na kung saan ay kinikilala ng kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan, ang kanyang karupukan, ang kanyang mga limitasyon na hinaharap niya sa Diyos, bagamat may binabago siya araw-araw sa kanyang pamumuhay upang makamit niya ang biyaya na ninanais ng Diyos. Ang kanyang pagkauhaw araw-araw ay biyaya ng Poong Jesus Nazareno at ang pagkagutom ay biyaya upang maging banal. Kaya hilingin po natin, kasi sabi po, meron po tayong tungkulin na tayo po ay araw-araw na humingi ng biyaya sa mga banal, na tulungan tayong mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na may kalinisan ng puso, mamuhay bilang isang Kristiyanong konkretong nagmamahal sa ating kapwa, isang pagiging mabuting kapwa-tao, isang mabuting Kristiyano.
Ikaw ba isang mabuting kapitbahay? Kung isang mabuting kapitbahay. Sabi po ni Bishop Ted Bacani, nung ako'y parish priest sa Marikina noon, sa Tanyong, sa Barangka, sabi niya, malalaman mo ang isang tao na pinaglilingkuran ng kanya mga katulong, mga kasambahay. Malalaman mo ang isang taong ito kapag siya ay isang mabuting amo sa kanyang mga katulong. Kapag namatay ang amo, malalaman mo ang dalawang bagay o pangyayari. Kapag ang mga kasambahay mo, kapag ikaw'y namatay, makikita mo naghahagulgulan dahil mahal na mahal nila ang amo. Kapag namatay ang isang among malupit sa kanyang mga katulong, mga malupit sa kanyang mga kasambahay, natutuwa silang namatay ang kanilang amo sapagkat hindi nila naranasan ang pagiging matuwid at ang pagiging mapagmahal sa kanila, malupit. Sabi po ni Bishop Bacani yun. Kaya kung siguraduhin na mamamatay kayo, na kayo'y nag-iwan ng kabutihan sa mga taong naglilingkod sa inyo, sa inyong mga empleyado, sa inyong mga kasamahan sa opisina. So sabi po ni Bishop Bacani, kaya yung mga parishioner ko nagtinginan kasi kilala nila yung mga hindi. Yung mga hindi po mabait sa kanilang mga katulong, yung malupit po, yung matindi ang magsalita sa mga mabibigat na salita at masasakit na salita. So pagkauhaw sa paggawa ng kabutihan, pagkagutom sa pagnanais na siya'y maging banal. Ito po'y pang-araw-araw na trabaho ng isang Kristiyanong Katoliko na nananalig sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid
naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, inialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal, taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkalobong madama naming ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming is-inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan.
po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Jose Cardinal Advincula, naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Dahil kapistahan po ng mga banal sa langit, umawit po tayong lahat. Lakasan po natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo, happy fiesta ng mga santo at santa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristong aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos, dugong naghugas sa hasalang nagawa ng taong naglilo sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay may healing, may misa po, tapos healing service, ika-6 po. Ulitin ko lang yung announcement. Ika-6 ng hapon po. Dalhin po ninyo mga kaibigan ninyong, alam nyo mga may sakit, yung mga natagal nang hindi nalulunasan, kung pwedeng dalhin ninyo. Kung hindi makaalis po ng tahanan, ay magdala po kayo ng litrato. 6 p.m. po ang misa. Bukas, agahan po ninyo kasi magpupunong-puno po ito. At ang mga magmimisa pong pare ay mga 10 o 15 pari po ang magmimisa upang pahiran kayo ng healing oil ng mahal na pong Jesus Nazareno. So pakisabi po sa mga kapitbahay ninyo na mga may sakit na nanais pagalingin ng mahal na pong Jesus Nazareno ay tumungo po bukas, agahan po. 6:00 po ang simula ng ating misa at pagkatapos po ng misa healing service. So yung mga kapitbahay po ninyo na hindi makaalabas ng bahay dahil nakahiga po sa banig ng karamdaman, ay pakitulungan at sabihin magdala po ng litrato upang sila po ay mabendisyonan po bukas, mapadasalan po ng pagpanalangin sa pagpapagaling ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Panalangin para sa kaluluwa, ating mga yumao. Mga kapatid, ipagdasal natin ang mga minamahal na yumao at ang lakat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Maringal ang pagbabasbas, lahat ng mga banal, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas at inyong tanggapin. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang mga panalangin na mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaysa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ng walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong
Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.